Lord, praise the Lord. Masarap magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Amen. Just to think of the goodness of God, wala tayong maibabalik, mga kapatid, kundi ang ating sarili na iaalay po sa Kanya. Praise God, hallelujah. Just came to my mind, mga kapatid, while we are worshiping, I recall what I saw from the internet, that this March, we do not know if it's really the mark of the beast ay patutupad in the US. But just we do not know. But it might be. But bilang mga Kristiyano, ang ating pong dapat na gawin ay ito po ay magiging paalala muli para sa atin. Nahigit tayong lalong kumapit sa ating Panginoon. Ang panahong 2013 na hindi na po panahon ng paglalamig sa paglilingkod sa Diyos. Bagkos panahon po na tayo ay lalong magsumigasig, magpakatapat na maglingkod sa Panginoon, magpuri, sumamba sa Diyos, magpasalamat. Because we do not know if God will really come back soon, mga kapatid. We do not know if this year ay bumalik ang Panginoon. Kaya ang sabi doon, lagi tayo dapat na maging handa. Praise God, hallelujah. If you happen to check my account in Facebook, I shared that, mga kapatid, nilagay ako good share. That is a warning. The mark na ipatutupad sa US sa March 23, 2013, pinirmahan ni Obama is mark na kung saan RFID chip na ilalagay in the right arm or in the forehead. It says there, one commentary, bakit nagkataon na katulad ng sa Biblia, right arm or forehead? Aksidente ba kaya yun? Pwede. Bakit connected sa mga bank account ng mga citizen ng US? Because in the Bible it said, you cannot buy or you cannot even sell. Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta if you do not have the chip. So, hindi natin alam kung ito man yun or hindi. But isa pong paalala, kung hindi man, okay lang. At least naglilingkod tayo ng matapat sa Panginoon, hindi tayo mawawalan. Pero kung ito na yun, mga kapatid, I'm telling every one of us, even myself, ito po ang panahon na tayo po'y magpakatapat na maglingkod sa Diyos. Amen. Mas lalo tayong maglingkod sa Diyos, sumamba. Sa panahon ng pagsamba, tayo dapat ay nasa sambahan, mga kapatid. At sa panahon ng pagpupuri, dapat tayo ay nagpupuri. Pag dumating ang Panginoong Diyos, pagdating sa langit, mga kapatid, wala tayo bang gagawin doon, kundi magpuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. And I thank the Lord for that reminder that just came in my mind while I'm playing drums, mga kapatid. At buntik na ako maiyak sapagkat naalala ko, kung magbalik man ang Panginoon ngayong taon, sana ay makasama rin ako, mga kapatid. Nawa, ganun din po ang desire ng bawat isa sa atin. Let us now move on with our Thanksgiving at pagpupuri sa Panginoon by means of giving our tithes and offering, as we're going to call it. Para ang ating mga ushers na kumuha ng ating tithes and offering, we are giving to the Lord what belongs to Him. The tithes, which is 10% of our blessings that God has given for 100%. Mga kapatid, 10% po ay para sa Kanya. I tell you, church, kung magbabalik man ng Panginoon ngayon, as sinasabi ng Biblia, isa sa pamantayan ng Diyos ng katapatan ay ang pagbibigay ng para sa Diyos. Kaya ito ang panahon na tayo po ay magpakatapat sa ating Panginoon sa lahat ng aspeto, maging sa pagbibigay. Amen. Also, I'd like to announce, if you have your envelopes with you, our love for Jesus, you can also put it in our offering bags. So while we are singing, awitan ng isang masiglang awit, mapalad ang tao sa Diyos ay nagbibigay. Let's claim the blessings of the Lord upon obeying His words. Hallelujah. Claim the blessings of God. Mapalad ang tao sa Diyos